Case 1, Leonelyn Sinuka. Start. Good morning, Miss Sinuka. Buti naman nakabalik ka. Kumusta ka naman ngayon? Okay naman do. Pero madalas akong stress sa trabaho at sa pamilya. Mukha namang demanding talaga yung ano mo, no? Yung sa work mo. 'Di ba ano ka? Nanay care worker ka, no? No? Yes po. O, tapos yun pa, pati yung sa diabetes mo, nakakadagdag pa yung stress. So, thank you naman, willing ka to share ngayon yung mo, yung mga naiisip mo. So, di ba last week nasabi ko sa'yo, pag-uusapan natin yung sa yung sa eating habits mo kasi nga, importante yun para maayos natin yung sugar mo. So, pwede mo bang kwento sa akin, yung yung paano ka kumakain, yung sa araw-araw na nakakain mo? Sa umaga, madalas hindi ako nakain ng almusal. Kasi nagmamadali ako umalis. Kape at minsan mamon lang ang dala ko. Sa lunch, mabilis na sandwich lang. Sa dinner naman, bumibili na lang ako ng pagkain sa daan. Pero madalas pa rin ako may late night snack. At thank you naman, nakukwento mo sa akin. So, mukhang naapektuhan talaga ng busy schedule mo yung pagkain mo, no? So, naiintindihan ko naman na hindi ganun kadali. Hindi talaga ganun kadali na magkaroon ng balance na diet na lahat ng nakakain mo, tama. Pero gusto ko pa rin na, yun nga, magka-routine sana yung pagkain mo para nga mas makabuti para sa sugar mo. Nasabi mo na apektado yung schedule mo sa pagkain mo. So, sa tingin mo, ano yung epekto nun, yung hindi mo regular na pagkain sa sugar mo, tsaka yung sa overall na health mo? Alam ko naman do, hindi maganda yung pagkain ko. Napapansin ko, taas baba ang blood sugar ko. Natakot din naman ako na hindi normal sugar ko. Pero hirap baguhin kasi wala akong sapat na oras. Parang alam mo, at least na-acknowledge mo na makakatulong talaga yung yung pagkain ng maganda, yung balance na meals para umayos yung sugar mo, para at least din magkaroon ka rin ng energy. Pero dahil nga sa busy, sa work mo, tapos yung gawain mo pa sa bahay, nahirapan kang magbago. Pero sa tingin mo, ano yung mga benefits kung magiging healthier yung yung pagkain mo? Siguro, mas magiging energetic ako at hindi na ako palaging nag-aalala. Natakot ako sa komplikasyon kasi nga yung kapitbahay namin, naputulan ng paa. Siyempre, gusto ko rin maramdaman na okay ako. Importante talaga yun. So, mukhang gusto mo rin namang magkaroon ng energy. Same time, gusto mo rin maiwasan yung complications. Sa palagay mo, ano yung pinakamalaking balakid na kaya nagbabago yung para mabago yung way ng pagkain mo? Ano yung pinaka hadlang sa'yo? Madalas kulang ako sa oras. Minsan pati energy. Para maganda ng pagkain. Minsan kahit sinusubukan ko planuhin, may bigla ang ganap. Kaya nagmamadali ako. Ang ending, bibili na lang ng fast food. Parang nasubukan mo naman talagang mag-plan. Kaya lang mukhang maraming aberya sa bahay ninyo kaya nahihirapan ka. Naiintindihan ko naman yung frustration mo. So, subukan nating isipin kung ano yung mga pwede nating gawin na pagbabago, na pwede nating incorporate, isingit sa current na ginagawa mo. Ano sa tingin mo ang ikaw mismo, anong sa tingin mo ang pwede nating gawin? Pwede mong gawin? Siguro do, kung gigising ako ng mas maaga, makaka-prepare ako ng pagkain. Hindi ko po mapapangako pero try ko. Oh, very good naman na idea yun. So, anuhin kita, no? Yung from a scale ng 1 to 10. 1 yung pinakamababa, 10 yung pinakamataas. So, sa tingin mo mula 1 to 10, gaano ka ka-sure, gaano ka ka-confident na kaya mong gawin yan? Yung sinasabi mo, nagigising ka ng maaga para makapag-prepare ka ng meal mo. Siguro mga 5 lang.
Gusto ko subukan pero minsan di ko talaga makontrol mga bagay-bagay. 5. So, yung 5, okay na yon at least. Nasa half na tayo. Pero ano sa tingin mo yung makakatulong ba na mas, di ba 5 ang ano mo na para tumaas yung level ng confidence mo na magagawa mo ngayon. Halimbawa, anong planning sa mo ang magagawa mo para mas mapapadali mo yung routine mo? Hindi ko maisip, Dok. Okay. Sige. Pwede ba ako mag-suggest? Magsasuggest na lang ako. Ha? Yes po. Siguro for now, yung mga simple muna yung lutuin mo. Huwag ka munang, baka naman kasi gawin masyadong magarbo yung pagkain mo, kaya nahihirapan ka rin sa pag-prepare. Yung lang, madaling lutuin. Example, adobo. At least yung adobo, di ba, pwede mong lutuin pag gabi. Tapos pag morning, di mo na kailangang pwede mo nang baunin yon. At least alam mo yung nakakain mo, alam mo yung babaunin mo kasi ikaw yung mismo yung nag-prepare. So, ganun. Yung mga madaling pwede mong i-store sa ref, then the following day, di rin mabilis na mabanis, na pwede mong dalhin sa trabaho mo. So, sa next week, pwede kaya nating subukan na mag-prepare ka ng 2 ulam lang ngayong weekend na to para magamit mo next week. Yung pwede ngang malagay sa ref tapos iinitin na lang. Pwede ka rin namang mag-meal plan, ibig sabihin, pag meal plan, pagpaplanuhan mo, yung mga simple lang yung lulutuin mo for the week para hindi ka rin ma-stress sa pagpa-prepare mo ng pagkain mo. Sige, Dok. Kaya ko naman subukan, pero subok lang, no? Sige. Okay. Sa tingin ko kaya naman. Okay. So, habang ginagawa mo yun na nagmi-meal plan ka, pwede kayang isabay din yung monitor mo, paano, ngayong bang nakakakain ka ng mas better, naapektuhan ba yung energy levels mo or yung blood sugar mo? Sa palagay mo, ano yung magiging sign na effective yung ginagawa mo? Kung mas magaan ang pakiramdam ko siguro, Dok, na parang di ako lutang, mas okay ang blood sugar ko. Oh, very good yun. Yun nga. Kasi pag mas maganda ang kain mo, totoo naman yun na mas parang energetic ka, mas gagaan yung pakiramdam mo. So, after nitong pag-uusap natin, ano yung gagawin mo na sa tingin mo na makakatulong na mag-stick tayo dun sa plan natin na magpo-prepare ka ng pagkain sa bahay para mabawasan yung pagbili mo ng pagkain sa labas? Susulat ko yung madaling lutuin na ulam para makapag-prepare din ako sa grocery. Okay. Napakagandang niyan. At least, alam mo yung gagawin mo. Good na good step yan. So, ulitin ko, di ba kanina sabi mo, from the scale ng 1 to 10, 5 lang yung mo, yung confidence mo na magagawa mo. Ngayong may plan ka na, yun nga na mas magmi-meal plan ka na for the week, na parang mas madali yung mga lulutuin mo. Mas, ka na ba? Mas confident ka na ba ngayon after na tumaas ba ang confidence level mo na magagawa mo na yung meal planning mo? Mga 6 na siguro, Dok. 6. Ayun. Pero at least tumaas kahit paano. So, tandaan mo, yung mga small steps na ganyan, di ba feeling mo walang epekto, pero actually yung mga small steps na yan, pag nagkapatong-patong, mararamdaman mo naman yung impact. And yun nga, later on, malaking tulong actually sa pagmamanage mo ng sugar mo. So, before tayo magtapos na dito sa natin sa meal planning mo, may gusto ka pa bang itanong o kaya i-share o question ka about yung sa eating habits o kaya sa meal planning? Medyo kinakabahan ako, Dok. Pero natutuwa naman ako. May plan na ako. Oo, normal lang naman na nakabahan ka talaga.
Lalo na ngayon mo lang gagawin yung meal planning na to. So, ka mag-alala, kung may questions ka, ano naman, pwede ka magtanong sa akin o tapos sa secretary ko kung ano, pwede mo ring ipaano sa kanya kung may questions ka. And then, ano naman, yung support, nandun naman, susuportahan naman kita. Pag ano, basta kung may questions ka lang, pwede mo kong tanungin, message mo ko, kaya puntahan mo ko dito sa clinic. So, at least open ka dun sa idea na ganito para mabago natin yung eating habits mo. Tsaka, na ano mo na makakatulong yung pagbabago ng eating habits para sa sugar control mo. So, ulitin ko ha, yun na pag-usapan natin. 'Di ba ang pinag-usapan natin? Magpa-prepare ka ng 2. Start muna tayo syempre, slowly. Prepare ka ng 2 healthy na pagkain sa weekend. Tapos, na pwede mong baunin the following week, dalhin mo sa trabaho mo. And then, gagawa ka rin ng meal plan, yung madali lang maluto. Tapos, i-monitor mo din kung ngayon bang nagbago yung pagkain mo, may pagbabago sa energy levels mo, sa blood sugar mo. So, magkikita tayo uli sa susunod na appointment mo. Para, kailan nga ba yung susunod na mo? Next month yung ano mo, no? Yes po. Oo. Para makikita tayo uli, pag-usapan naman natin yung progress mo. So, okay ba yon? Basta Doc, willing naman ako subukan to. Basta may message kita lagi. Sige, sure, wala namang problema. Tapos, yun lang. Sana makarinig ako ng magandang updates mula sa'yo sa susunod na buwan. So, tandaan mo, kung kailangan mo ng support or anything na may question ka regarding dun sa ano mo, sa plan mo, pwede mo kong i-message. O kaya, pwede kang pumunta dito sa clinic. Ha? Balitaan mo ako, no? Thank you, Doc. Baltaan ko kita next month. Okay. So, next month na tayo magkikita. Schedule na lang kita uli sa secretary ko. Okay?